I'll be there for the highs and lows. Give you mine if your heart gets broke. By your side when you're all alone, I will be there. When you're down and down and you look, things got tough and you've had enough. When you fall down, I'ma pick you up. I will be there. I'll be there, I'll be there, I'll be there for you. I'll be there, I'll be there, I'll be there for you. When you're down and down and you look, things got tough and you've had enough. Whoa, I'll be there, I'll be there, Hello mga ka-adventure! So, welcome back. And today, dito nga po tayo sa ating part 2 ng ating trip papunta sa Galilee region, sa northern part of Israel. And ito po nga pinapakita ko sa inyo ngayon ay yung way na papunta po sa factory ng ceramic plates. Doon po ginagawa yung mga ceramic plates na para lang naman dito sa kibbutz. Isang maliit lang po ito na factory. So ito po yung way niya, and ngayon po ay mga bandang 7:30 na ng gabi. So ayan, so ito po yung anak nga po na aking alaga na panganay. So ito po ay pinapapili niya po ako kung ano yung gusto kong style ng gagawin namin para sa akin. So ayan, ang pinili ko po dyan, ayan, yan, yung hawak niya puro ganyan. Or ito nasa kanan na sa right hand niya, yun po yung aking pinili na gagawin ko pong pattern. So yan, ito pong factory na to ay maliit lang naman, para lang po talaga sa kibbutz nila. And ayan po ang mga gamit nila. May mga gumagawa rin po dito pagka normal days or regular days. Ito ngayon po kasi gabi na. So yan po, ganyan po yung pinili kong style. So ito po mga ano naman, yan mga pattern din na paggagayahan ng mga, ang ganda diba? Paggagayahan ng mga ano, ng mga estudyante o ng mga gumagawa. So ito po machine, hindi na po namin ito nagamit kasi hindi naman kami gumawa ng bilog. So ang ginawa ko po kasi ay pa-rectangle siya. So yan po yung mga ginagamit nila dyan. Ayan. Ayan. So yung mga yan po ay gawa po ng iba. So iniwan lang po dyan kasi i-oven pa po yan. So ito po si Ronit, kumukuha po siya ng pinaka-pattern namin. Nakakatawa kasi lagayan po yan ng mga frozen products sa super. Yan, nag-start na po tayo. So panoorin niyo po guys. Ayan, so ina-assist po ako ni Ronit kasi first time ko po itong gawin. Okay, kailangan pa ng putol-putulin. Kasi rectangle po yung style ng gagawin ko. Kaya kailangan pa-rectangle po yung style nung clay. Hindi po. Kasi guys, di po kasi ako marunong mag-bake. Pag kasi magaling mag-bake, parang gumawa ng dough, madali na to para sa, like yung si Ima, yung alaga ko po kasi, yun nasa kabilang table siya. Palibhasa sanay siyang maggawa ng dough. Kaya easy sa kanya to. Tsaka bali, lagi naman niya itong ginagawa nung panahon na wala pang pandemic. Yearly kasi pumupunta siya dito sa lugar ng anak niya. And ginagawa niya ito lagi. So kaya sanay na siya. So ayan, kailangan palaparin. Okay. Okay, para mabalanse daw po. Kailangan balanse daw po yung nipis niya. Hindi pwede makapal yung kabilang side, manipis yung kabilang side. Dapat pareho lang yung kapal niya. Then pakikinisin, and then tsaka ipapatong, and yun, kailangan i-flat muna siya using the sponge na may konting water. Ayan, kailangan makuha talaga yung style ng pattern. Medyo may mga butas-butas po doon, kaya nilalagyan ng additional na clay para maganda yung pagkakahulma niya. And then ayan po, pinuputol yung mga excess sa gilid. Ayan, so itatabi na muna.
and gawa uli ng panibago. Bali, times 2 po yung speed nito, kaya mabilis siya. Pero, at saka syempre, kinat ko na po yung iba kasi mahaba-habang ano to eh. Mahaba-habang video kung hindi po siya ikakat. So, ganyan lang po. Syempre, baguhan ng lola nyo. Nakakatawa. Kailangan pantayin ang mga dulo, mga gilid. Napaka-supportive naman ng aking teacher. Si Ronit po kasi ay isa siyang retired teacher kasi 60 na po siya. Ngayong taon na to nag-retire na po siya. So, pensionado na po siya. And then yung kanya na pong husband ay retired din na factory manager. So, maayos po ang kanilang kalagayan dito sa kanilang place. Yung 3 anak niya po, nag-aaral pa ng college. So, okay lang naman kasi kaya-kaya naman nilang supportahan. At saka may sarili din namang income yung mga anak nila kahit paano. Nag-work din sila habang nagtatrabaho. Kaya hindi rin problema yung pera sa kanila. Sabi ko nga po dito sa alaga ko, dito lagi mag-stay sa lugar ng anak niya kasi palibasa parang sa probinsya lang natin. Maliwalas, syempre maraming puno. Yun nga lang kasi malayo sila sa ospital na malaki. Kapag may pangangailangang medical doon na kailangan talaga ng experts or specialist, pumupunta pa sila sa center sa Tel Aviv. O dito sa malapit. So, ito naman po yung alaga ko. Ina-assist naman po ni Ronetin. So, ito na po yung mga natapos. Bali, 3 po yung nagawa namin this time. Actually, 6 po yan eh. Tapos, kapag nakapaghulma na po na ganun, ayan, tinuruan niya ako. Manual lang, napatutuyuin. O, diba? Epic yung pang dry niya. Hair dryer. So, yan. Pag natuyo na po, wag masyadong tuyong-tuyo. Susulatan po yan ang kung ano mang gustong ilagay sa ilalim na pansulat. Kung ano mang gusto nyong, like sa akin, ang una kong ginawa, makikita nyo mamaya. So yan, kailangan muna nyang pakinisin ang mga gilid para makinis na makinis. Ayan, Faye First Project. Yan po yung ginawa ko. Ito naman po yung sa alaga kong ginagawa niya po ay, syempre Hebrew. Nakalagay po dyan ay Chag Sameach. Happy Holidays kasi mag-holiday na po dito, di ba? Ng New Year. Ayan, Chag Sameach. Then yung name niya. Ayan. Bilis na video. Pasensya na guys. Kailangan ko kasi pabilisin. So, ayan. So, ito naman po, yun po yung first night namin. Bali, 7 o'clock po yun. Ito naman po yung second night na pumunta kami. Kasi pag araw masyado pong mainit, stay lang po kami sa bahay pag araw. Pag ito po gabi. So, ito po pinapakita ko sa inyo guys. Ito po yung mga hinulma nila dyan. Mga ginawa nila dyan. Ayan, mga kung ano-ano, mga hayop. Kung anik-anik. Ang ginagawa po nila kasi dito, yung mga ibang gumagawa, binibenta raw nila. Yung iba naman, pang gift lang or pang sarili lang na gamit. Like si Ronit po, pang mga gift lang niya o kaya pang sarili. Kaya yung kanyang mga gamit sa kusina, mga pinggan niya, mga tasa, mga platito, puro ganyan na po ang gawa niya. Hindi na po siya gumagamit ng mga bilis para sa mood. So, yan, gumagawa na po kami para sa aming second night. Actually, ang natapos po namin is, I think, 8 peraso. Yan tapos ginawa namin. 2 gabi lang naman po kami gumawa nito. So, yan, as usual, nandiyan pa rin ang aming teacher. Kailangan daw kasi flat na flat siya. Tapos pantay na pantay yung nipis niya. Hindi pwede makapal yung kabila, manipis yung kabila. Hindi pwede masyadong makapal kasi mabigat. Tapos ito pala guys, bali mahaba yung time na ihintayin kasi patutuyo yung maigi. Tapos pag isinalang kasi ito sa oven, ilang beses ito itong isasalang sa oven.
para pwede rin siya sa ano, pang microwave. Kaya bali guys, hindi ko kasi ito nahintay na matapos. Kasi 5 days lang naman ako nag-stay doon. Ang pag-o-oven kasi nito, ilang beses mo i-oven, tapos kailangan mo yung mga kabatch, hindi pwedeng pa konti-konti lang. Pero ipapakita ko po sa inyo mamaya kung ano yung mga finished products na nagawa na nila. So ayan, ganyan pa rin. Kailangan nahulmang mabuti. Yung alaga ko, kita nyo ba? Sipag-sipag ko. Yung alaga ko po ay 84 years old na. Pero malakas pa naman, kita nyo naman, nakakatuwa nga. Tsaka ito pong video na to, syempre may bas-bas nila na i-upload ko kasi sabi pa nga ni Runit, sabihin mo sa kanila, pakita mo sa kanila kung paano gumagawa ng ceramic plates. Sabi niya gano'n. Mabait naman po yung pamilya. Bali, itong pong place nila ay sa Galilee region ng northern part ng Israel. Sa may baba siya ng Ramat Hagolan, ng Golan Heights. Maganda po yung place nila dito sa kibbutz nila. Gaya nang nabanggit ko nung una kong video, yung first video ko po i-attach ko dito yung link sa description nito para mabuksan nyo rin. Para makita nyo yung papunta namin dito sa place nila. At saka yung way na pabalik, pinakita ko rin po doon. So yan, so gumawa rin po ako ng para sa mother ko kasi nga magbe-birthday na siya. Hindi ko na alam kung kailan ko papadala. Same designs lang po yung mga ginawa ko. Pare-pareho lang siyang rectangle. Kasi syempre baguhan, kailangan yun medyo madali lang muna yung pattern. Baka ako nung mahirap na pattern tapos di ko mabuo eh. Sige, gumagawa siya ng ibang style naman. Medyo mas maliit lang. Napa-oval. Ayan lang. Tapos patutuyuin. Tapos pakikinisin. Ayan. Kibbutz Shamir Vacation. 23 August 2021. So ito na po yung mga ibang natapos na, ayan, mga ibang natapos na naghihintay na po ma-i-oven. So sabi ko nga po, hindi namin ito nahintay na ma-oven kasi kailangan may mga kabatch. Tsaka ilang beses po itong i-oven, hindi kaya ng isang linggo lang. So sabi niya, ipapadala na lang pag ready na. Then ito po yung mga finished product nila na nagawa, na nasa bahay niya po ito. Siguro ipapamigay niya or paparegalo niya, ganyan. So, habang pinapanood nyo po itong video na to guys, so maraming salamat po ulit sa panonood and susunod po ulit. And so, ito po yung view sa labas ng bahay niya. Maganda po yung bahay niya. Bagong gawa lang po. So, yun guys, maraming salamat. And sa next ko pong video, i-attach ko naman doon yung pinuntahan namin yung ilog na malapit sa Jordan River or connected sa Jordan River. So, sa ngayon po guys, bye-bye muna. Thank you so much sa panonood and God bless. Ingat kayo lagi and kita-kits ulit sa mga sunod ko pang uploads. Bye!